Next po is MP2 savings. Well, actually, I'd rather call it MP2 investment, no? Siya po may pinakamurang investment ngayon sa Philippine financial institutions or Philippine financial market right now. Ito nga po pala si Lem, and you're watching All About Income. Okay. Bakit po pinakamadali siya? Gawa po ng madali na mura pa kasi 500 pesos lang po ang hinihingi niya to start an investment para kay MP2. So, I believe anybody can do this, no? 500 lang, kikita din naman niya. MP2 savings has a higher dividend rate as compared to the Pay1 or regular savings program ni Pag-ibig. Actually, noong 2023, nagbigay po siya ng 7.05% para po sa lahat ng nag-MP2 program. Last 2022 naman po, it was 7.03. Okay, last 2021, it was 6.50 kung hindi po ako nagkakamali. No? Correct me if I'm wrong. It was 6.50 ng 2021, 7.03 noong 2022, at 7.05 noong 2023. So, kung mapapansin nyo po, tumataas po ang kanyang dividends, o dividend rate. No? It has a 5-year lock-in period or 5-year maturity. Pero po, yung pong pagtubo ng pera ninyo has a has a 2 options. Dalawa po ang options nyo rito pwede nyo pagpilian. Pwede nyo pong gawin na i-compound yung kita ninyo. Sa compounded savings po is yung pong tutubuin ng pera ninyo ay patutubuan pa din ni Pag-ibig Fund on the following. Halimbawa po, naglagay po kayo ngayong taon 2024. So, kung naka-compound kayo, ang withdrawal nyo na po is 2029. So, lahat po ng tutubuin ninyo ay mako-compound na po. Pagsasama-samahin lahat yun at mawi-withdraw nyo lahat, principal ninyo, lahat po ng inimpok ninyo, tsaka lahat ng kinita nyo on year 2029, no? Sa year 2029 after maturity. Okay, ibig sabihin po, yung nilagay nyong pag-iimpok, yung nilagay nyong investment, plus yung tinubo nito, patutubuan pa ulit ni Pag-ibig Fund up to the next 5 years. Okay? Next option po is annual dividend payout. So, taon-taon po kayong po magwi-withdraw ng inyong kinita kay Pag-ibig. Pero, yung kinita nyo lang po. Yun pong principal ninyo o yung lahat po ng inimpok ninyo o in-invest ninyo is locked in sa next 5 years, no? Pag-ibig MP2 is also open to retirees or pensioners, no? Who are former Pag-ibig Fund members as well. So, yung mga tatay po natin, kung sila po ay dating nagtatrabaho at member ni Pag-ibig, tulad ng parents ko, pwede po silang mag-MP2. Yan. Ngayon naman po, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po nag-work yung pong dividends or pagkita ng pera natin kay MP2 savings. So, I have now a table. Meron po akong table dito sa Excel to show you kung paano po tumutubo ang pera natin kay MP2. Basic example lang po ito. So, sa mga nakikinig, kung meron po kayong pagpalagay mo na 100,000, no? 100,000 at bibigyan po natin siya ng 6% conservative rate ng kanyang dividendo, tutubo po kayo ng 6,000 pesos sa una nyong taon. Ngayon po kung ito po ay compounded at hahayaan nyo lang yung pera ninyo for the next 5 years, hindi ko muna kailangan yan. Hayaan ko muna siyang tumubo. So after 5 years of maturity, ang total na tutubuin po ng pera ninyo sa 100,000 kasi hindi na kayo nagdagdag for the next 5 years is 33,822. No, giving you a sum amount or sum total ng withdrawable ninyo after 5 years would be 133,822. So, mas maganda ba kung dadagdagan ko pa yan? Siyempre po, mas maganda. So, kung dagdagan pa po natin yan ng 50,000, nakikita nyo naman po at 6% pa rin. O, dagdagan natin ng 20,000. Tingnan nyo na lang po yung adjustment sa Excel file. Ayan. So, yan po ang tutubuin na nyo nung naglagay kayo ng first year nyo 100, second year nyo 50, and 20 nung third year nyo. Meron na po kayong 50,000. Actually, after 5 years, not bad. Diba? And, of course, hindi po ito
tax exempt din po siya, no? Wala pong buwis na binabawas dito sa Pag-ibig Fund. Wala rin pong charges, hidden man or surcharges or any other charges. Wala pong ganyan kay Pag-ibig Fund. Okay, so ngayon po, paano naman po kung maglalagay ako pero gusto ko taon-taon? Kasi yung nauna compounded po yun, 5 years. Ito po taon-taon, kukunin ko po yung kikitain ng pera ko. So, pagpalagay mo na. So, paano naman, Lem, kung isang beses lang? No, ito po yun. Papakita ko po sa inyo kung ano mangyayari kung taon-taon yung kukunin yung pera ninyo kay MP2. So, ganito po yan. Ano? Naglagay ka ng 100,000. Yan, at 6%. Sure, still, conservative. Kasi 7 siya eh. Ayan, meron kang 6,000. Kung yan lang ang ilalagay mo, taon-taon, 6,000 ang kukunin mo kay Pag-ibig Fund. Okay. So, giving you a total for the next 5 years, ang kikitain lang ng pera ninyo, actually is 30,000 pesos. Compared, kung kayo ay nag-compounded, try natin yan, at one-time payment or one-time investment ng 100,000 din, mas malaki po ang tutubuin nyo ng mga around 4,000 pesos. This one shows that you'll be earning 33,822, whereas kung sa one-time investment lang po kayo, nasa 30,000 po. So, it's very much better po talaga kung compounded. Pero po dun sa mga seniors, I've seen this, sa mga seniors or mga pensioners na nag-MP2, they put in their, a lot of their savings dito kay MP2. Bakit po? Let's just say, ang nilagay niya po ay 1 million. So, 1 million. So, taon-taon siya kikita ng 60,000. Taon-taon siya nagwi-withdraw ng 60,000. Ang laking tulong nun sa mga nagme-maintenance na ng gamot. So, 60,000 kada taon ka magwi-withdraw. Diba? Tapos kung meron akong mga napapansin, naglalagay ng 10 million. Diyos kumiyo. Sana all. Pumantakin mo yan. At 6% conservative average, no? 600,000 taon-taon. Eh, mas malaki pa ang kita sa akin MP2. Mas malaki pa ang kita sa akin ng mga pensioners, eh. Kaysa doon sa sweldo ko. Oh, di ba? Sana all talaga. Yan. So, as of to the making of this video, ngayon po yun. As of to the making of this video, you can actually create 5 accounts. Ulitin ko po, 5 accounts kay MP2. Okay. So, meron po kaming tinatawag na laddering system. Ituturo ko po yun sa inyo right now. Paano po ito, how to take advantage of that laddering system para po tayo kumita ng kumita ng kumita. And hopefully, become millionaires ourselves, no? Maging milyonaryo din tayo sa pamamagitan ng program ni Pag-ibig Fund na MP2. And this is how you take advantage of that laddering system. Okay, so laddering system. So ganito po yan, ano? First year mo, halimbawa lang naglagay ka ng 100,000 pesos on your first account. So after 1 year, second account mo, second year, no? You create a second account on your, naglagay ka din doon ng 100,000. So ang average po natin dito na investment is 100,000 every year. So third year, third account. That's your third account on your third year. Fourth year is another account that you will have to create. So fourth account na yon. Fifth year, naglagay ko ulit ng 100,000 on your fifth account. On your fifth year, that's your fifth account, no? So every year, there's a new account, and every new account, there's a 100,000 pesos na investment. Ito pong first year, kailan po nga siya magmamature? On your sixth year. Okay. So, dito na po nagmature ang inyong first year. Mawi-withdraw nyo po, ayon dun sa ating sinample kanina, is 133,000. So, ano pong gagawin natin dun after maturity? I-roll over po natin. Wala pong automatic rollover. You have to withdraw. You have to withdraw. And then you have to make another account. Create a new account. And you put in your 100,000 again. And take home your 33,000. So, okay. Ganun, ano. Ano nangyari dun sa second year mo or second account mo? Yung second account mo, yan. Nag-mature siya on the 7th year. Ganun ulit. No, you withdraw 133,000, take home your 33,000, tapos i-roll over mo, again, withdraw, then put it back.
yung 100,000 mo. Same with your 3rd year on the 8th year. Ganun din po sa 4th year on the 9th year, magmamature. And then on the 5th year or the 10th year po siya magmamature. Yan siya. So, ano pong nangyari dito? Yan, and so on eh. So, paulit-ulit lang, no? Ladder kasi. Ladder. So, ano pong nangyari dito? Yan. First to your 5th year, first 5 years po ng ating pag-iimpok, yan po ang tinatawag na waiting game. Okay, waiting game, paghihintay. Kasi po yung 6th year and so on, yan, starting maturity nyo po is on your 6th year. So, starting to mature on your 6th year, yan na po ang inyong passive income. Ibig sabihin po, kahit hindi ka na magtrabaho, kahit hindi ka na magdagdag, so taon-taon may natatanggap ka. Ayon sa laki ng iyong hinulog. That, ladies and gentlemen, is how you take advantage of the laddering system. May nakita naman po ako sa PesoSense. Sa PesoSense, ganito po ang ginawa niya. Nag-create siya ng 5 accounts at lahat yon pinaglalagyan niya. Basahin po natin pare-pareho. Good day to all mga kapeso. Share ko lang yung small achievement ko na makapag-ipon ng 1 million sa MP2 in my early 30s. Nag-create ako ng 5 accounts as of now for various purposes. Number 1 is retirement fund. No? Just in case aabot pa ng retiring age, magagamit ko ito sa aking pagtanda at matutustusan ko ang aking daily expenses at nang hindi naaasa pa sa mga anak. Number 2, account niya, ginamit niya for educational fund. If God's will na magkaroon ako ng partner at magkaanak, mapaghandaan ko yung pang-education niya hanggang makatapos. Technically, it's an educational, parang educational plan, no? Pero pinaghahandaan niya. So, it's educational fund. Next po is travel fund. Ito yung gagamitin ko for my travels in the future. I'm so happy na makapag-visit sa 50 provinces in the Philippines and 1 international travel and counting. Oh, sana all. Charitable fund. Oh, may ganun si ate. Si kuya, hindi po natin alam sinusunod. Charitable fund. Okay, in my own little ways, makapagbigay something in return. So, in return sa kapwa, like food package distribution and other charitable works. Oh, may pa-feeding program po siya. Last but not least is yung marriage fund. Ito yung gagamitin ko kung sakaling makapag-asawa in the future. Akala ko imposibleng makapag-ipon ng ganito hanggang sa na-achieve ko with the blessings and guidance of God. With my 9 years sa corporate world, same company pa rin siya. So, loyal siya doon sa company niya since 2015. Kahit hindi malaki yung sahod ko, ay sinet ko na po mag-ipon ng 60%. Ang laki! 60% of my overall earnings. Nagbebenta din ako nung high school days ko para makapagtusto sa pag-aaral. Salamat PesoSense at sa inspirasyon ng tips. Lupit! Yan po, tingnan po natin yung first account niya is almost 400,000. Second account niya is almost 700,000. Third and fourth accounts, 100,000 each. At almost 12,000 on yung dun sa kanyang on his or her fifth account. Grabe. Sana all talaga. Kaya alam nyo mga kapartner, no? Yung iba pong mga malapit na magpakasal. Yung iba, hindi ko sinasabing lahat. I'm not sure if this will work for you or this is a good idea para sa inyo. Yung malapit na magpakasal, piniprenup nila yung kanilang MP2. So, dito na po nagtatapos ang ating video. Kung inyo pong nagustuhan ito, like, share, and subscribe po. At baka po maka-reach out pa po ito sa ating mga ibang kapartners na gustong magkaroon ng small investment. No? Again, if you have questions, just put it down po dun sa comment section and I will answer them right away. Okay, salamat mga kapartners. See you on my next video.